bara, as Misarang instructed, bukayin na lang natin, aliman natin yung drainage para nang sa ganon pa-address. But as Misarang instructed, aralin pa natin kung bakit ginabaha. What we found out po dito sa may Commonwealth Avenue MRT Station, dito pala ho tumadaan ang Tulyahan River, yung isang branch ng Tulyahan River. At yan ho, sa Tulyahan River before MRT Station, natakpan na pala ho itong ilog na ito, ginawa na ho siyang kalsada. No? So, kaya ho, kung magkakaroon ho ng barangay ho sa kalsada, magbabackflow ho yung tubig, magbabaharin ho sa Commonwealth Avenue. So kahit po ayusin natin yung drain doon sa MRT 7, hindi mo masusolve totally yung problema. Kung paminan na ho kayo sa Project NOAA ng UP, nagagamit namin mo ito ngayon, makikita nyo ho yung MRT 7 at yung flood hazard map ko, makikita nyo ho na kung saan mismo sinementohan yung ilog, tinakpan, doon pa man ho yung talagang flood hazard. Kaya ho lalong na-aggravate ho yung pagbaha dahil doon sa pagtakip ho ng ilog. Inutusan din ko kami ng isa lang na tingnan from helicopter and drone kung from MRT 7 kung gaano kalayo ho ba talaga yung natakpan. Makikita nyo ho dito yung Tulyahan River, ito ho, papali-pali ho yan. Makikita nyo kasi mas maputi ho yung simento niya kaya bagong gawa lang ho siya kung meron sa regular na kalsada. So yung mga kasama po namin sa MRT 7 and SMC Infra, sinurvey ho ito, mahigit 1 kilometro ho yung natakpan ho ng ilog at lagpas pa ho ron sa may natakpan pa ho ng Holy Spirit Building tsaka isang government agency building po. Yung Holy Spirit, eskwela yun. Eskwela, Holy Spirit School. Iniwan ng eskwelahan yung river para di makataan yung tubig. Ito. Yan yung Holy Spirit School. Tapos tinakpan ng 1 kilometro yung Tulyahan River para mabaha. Tapos ito ho yung government agency po na nag-tailoring ho. Magbuhukay daw para gumawa ng water storage. So alam po natin na pag nasarado ang ilog, mas madali ho siyang magpara, tsaka mas mahihirapan pong mag-flow yung water. Napansin din ho namin, walang mga bleeder ho itong linya, kaya kung magkakaroon ng parang suction, no, na hindi ho mag-flow yung water. Ayan na ho yung ilog, makikita niya na ho. Lumitaw na ho siya. We also recognize no, na marami ho tayong area sa paligid na low-lying areas no, or considered catch basin areas. No? Especially sa coastal areas with the rising sea level due to climate change, mas mataas lalo na ho yung mga high tides natin. At the same time, sila rin ho yung naapektuhan ng land subsidence or sinking of land kasi kapag ho, kinukuha ho yung tubig sa ilalim ng lupa,